So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, kahit pala sa pinakamataas na judicial system natin, which is yung Korte Suprema, abay nanloloko at nagsisinungaling itong si Morales. Kaya nga guys, nasabi ko na bakit ito pinapaniwalaan ni Bato? 'Di ba? Niligwak siya guys ng Korte Suprema kasi nalamang sinungaling siya. Oh, ito guys, meron tayong picture. Nakita niyo yan? Oh, March yan guys, March 2023, last year lang. Oh, ito March 2, ano yung kaso? False testimony. Oh, ito pa, March 3, ano yung kaso? Violation of Section 91, 92, Republic Act 9165. 'Di ba? Tapos papaniwalaan mo, Senator Bato de la Rosa, ang mga binubugang salita ni Morales. Tapos ito yung malala dito guys. Kasi ang hilig mang name drop ni Morales, pero wala naman siyang sapat na ebidensya sa mga taong nini-name drop niya. Yun nga guys yung nakakainis dito. 'Di ba? Tapos ito talaga yung napakamot yung yung ulo ko. At sumakit yung kipailabo ko dito sa post ni Senator Bato de la Rosa. Nilagyan ko na guys ng nilagyan ko na dito ng guhit para ma-emphasize natin. Ano yung sabi niya dito? Pero kung sasabihin ninyo na hindi authentic, I bet my life. Masasabi ko na authentic yan. So naniniwala siya guys na authentic ang papel ni Morales. So, bakit siya naniniwala na authentic ang papel ni Morales? Because nga po guys, sa butas ng puncher at sa ng fastener. Guys, hindi ako lawyer ha, pero I think marami yung mag-a-agree sa akin dito. Kasi guys, mantakin mo ha, naniniwala ka sa isang dokumento pero wala ka namang sapat na ebidensya. I think hindi naman po ata tama yun na maniniwala ka sa isang dokumento tapos yung pinagbabasihan mo lang is yung opinion mo. Hindi naman ata pwede gano'n na opinion mo na may butas ng puncher at mayroong ng fastener, kaya totoo yung dokumento. Hindi ako lawyer guys hindi ako lawyer, pero I think yung mga lawyer mag-a-agree sa akin sa sinabi kong to. Diba guys, kasi mantakin mo, butas ng puncher, paniniwalaan mo, pwede pang maging ebidensya yung butas ng puncher? Pwede maging authentic yun dahil sa butas ng puncher? Tapos base lang sa opinion mo? Ito yung mahirap guys sa mga senador natin Kasi hindi ko naman sa nilalait lahat Okay lang kahit hindi ka abogado, pero sana naman dapat yung may utak ka. 'Di ba? Kung nag-feeling magaling ka lang, nagpapasikat ka lang, umalis ka na lang diyan. 'Di ba? Kasi kahit ako guys, kaya kong gawin na magsinungaling. Pupunta ako sa Senado, irereklamo ko itong si Bato. Sasabihin ko na itong si Bato de la Rosa ay mamamatay tao. Ano naman yung ebidensya ko? Meron akong nabasang article na itong si Bato ay mamamatay tao. Hindi pwedeng ganun. Dapat kung magrereklamo ako, meron akong dalang ebidensya. Yung legit na ebidensya, hindi yung puro bunganga. For example, ganito, nireklamo ko itong si Senator Bato de la Rosa kasi one of my family is ay biktima ng extrajudicial killings. Tapos isasama ko pa yung ibang pamilya din na nabiktima at isasama ko yung mga pulis na titistigo na ginawa nila yon kasi nga sa utos ni Bato. Ganun, kagaya ng nangyayari sa iyo ngayon. 'Di ba? Yung reklamo sa iyo about sa mga sa ginawa yung extrajudicial killing, yung crime against humanity. Ganun. Yung may ebidensya. Actually guys, ang haba na talaga ng napuntahan nitong hayop na PIDEA leaks na to. Kasi yung pinaka-substance lang naman nito is sabihin kung sino yung nag-leak. Pero yung PIDEA leak na to, napupuntahan dito is nagmumukha na nga pong addict sa PBBM dahil nga po sa pinapaniwalaan ni Senator Bato de la Rosa itong sinasabi ni Morales. Narinig mo ba yung sinabi ni Senator Chis Escudero? Na hindi pwede na mag-name drop ka ng mag-name drop tapos wala ka namang sapat na ebidensya. Tapos yung issue, lumalawak, nagkakaroon ng sanga. Hindi naman pwede yung ganun.
So ngayon guys, ngayon nga po guys, going back sa ating topic, which is yung sa mugshot nga ni ni Morales. Kung yung yung korte hinatulan itong si Morales ng false accusation, tama ba ako? False accusation ba to or false testimony? Ito kung yung korte na nga mismo guys ang nagsabi na itong si Morales ay false testimony, sino ba yung mataas? Senado o korte? Ha? Supreme Court o Senado? Sino ba yung mataas dyan? Di ba yung Supreme Court? So kung yung sa Supreme Court nga, niligwak, sinipa, itong si Morales, hindi umubra yung kanyang kasinungalingan, tapos ikaw ba to? Lahat ng binubuga ni Morales, pinapaniwalaan mo? Mas naniniwala ka pa kay Morales kaysa kay General Agent Lazo? Na si Lazo walang history. Walang bahid ng dumi. Not unlike dito kay Morales na I don't think so kung witness for hire ba to. Diba? Kaya sino yung hindi manggigigil sa'yo? Dapat mag-resign ka na lang ba to? I think mas pinaka-best yun, mag-resign ka na lang. Diba? Tsaka ikaw na din mismo yung nagsabi na malayong hindi totoo. Eto guys, di ba kagabi na naibalita natin to? Siya na din mismo guys ang nagsabi na malayo sa katotohanan na itong si PBBM at si Maricel Soriano ay drug user. Yun naman pala. Alam mo naman pala, mahaba pa yung process nito. Bakit mo pinagpatuloy? Di ba? Bakit mo tinuloy? Ano yung point dyan, guys? Pagmukaing addict si PBBM, i-demonize, diba? I-character assassinate itong si PBBM. Kasi yan po, guys, yung punto nila. Diba na masira si PBBM? Kasi lagi nilang sinisigaw, resign, Marcos resign. Diba? Bato magkano? Magkano yung mukha mo? Magkano yung pagkatao mo? Diba? Kaya nga nainis ako guys Sobra na yung galit ko kasi sobra-sobra na ang ginagawa nyo sa presidente. Kahit man lang konting kahiyan, ba to? Kahit doon na lang sana tayo magbawi. Sa konting kahiyan na lang sana. Hindi mo pa magawa. Sko po. Ito guys, so kita nyo na. Diba? Korte Suprema na mismo ang may hatol na itong si Morales ay sinungaling nga. Tapos papaniwalaan, alam nyo guys, may mga tao talagang pathological liar. Yung alam naman talaga nilang mali, pero pinapaniwalaan pa nila. I mean, alam na nga nilang sinungaling, pinapaniwalaan pa nila. Ganun Ganun talaga guys. Ito namang si Morales, kung genital liar yan, inborn na sinungaling. Ito namang silang bato, pathological liar. Kasi alam na nga nilang nagsisinungaling si Morales, pinapaniwalaan pa nila. Diba? Kaya dapat yung ICC pumasok na dito No? Anong sabi niya? Sige, make my day. Make my day ka pa, hayop. Tapos ngayon, nagnangangak-ngak kakaiyak kasi mayroon isang uniform personnel, upperclassman na nilaglag kayo. Dapat lang. Kasi if you are a uniform man, supposedly, yung yung loyalty mo is for the country. For the people. Hindi para sa mga personal na interest ninyo. Kaya nga guys, nakakagigil. Nai-stress yung kipay ko dito. Anyway, yan lamang po guys.